disipolo ng ating Panginoong Jesucristo. Di po ba? Yan, siya si Mama Mary. And talagang siya yung hindi nagtanong. At siya yung kauna-unahan naniwala sa plano ng Panginoon sa Kanya. No? Kamusta po kayo? Hello, kamusta po kayo? Ito ang mga participant, ito ang mga spectator. Pwede po magpakitapik yung nasa tabi ninyo at sabihin nyo, salamat, kasama kita ngayon. Kasunod nun, ay bakit ako mong apikin mo ngayon? Mas pinili ang parehas. Salamat, kasama kita ngayon. Salamat, humihinga ka pa. Yan. Opo, kagaya nung binanggit ni Brother, pangalan natin, ano ba talaga pasensya ka na? Rami. O, parang Rami. Parang Buddha. Si Brother Rami. Kami po ay graduate ng Christian Life Program. Kagaya ng yan ang po pinagdadaanan ngayon. Noong 1999. Tagal na, no? 1999. And, ewan mo ba, ano bang plano ng Panginoon sa akin? Joke lang. Siyempre, alam ko ang plano ng Panginoon sa akin. Kung bakit kami naandito. For more than 25 years na, no, Mama? 25 years na nasa community ay damang-dama namin ang pagmamahal ng ating Panginoon. And of course, ito palagi ko ito, isang mortal sin, mga kapatid, kapag hindi ko po ipinakilala ang aking mission partner. Ang Tita Rosel, ayan po. Tayo na naman. Ang aking magdala na, uy, bakit parang hindi na mo maagad dyan? Mamaya na, excited mo. Kaya mamaya na. So, ang pag-uusapan po natin sa hapong ito is repentance and faith. No? Yung paghingi, kapatawaran, at pananampalataya. Ito po ang anchor verse ko ito ay taken from Mark chapter 1 verse 15. Ang sabi ho dito, this is the time of fulfillment. The kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Ang ibig kong sabihin lang nito, dumating na ang takdang panahon. No? At malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo ang talikdan ng iyong mga kasalanan. At maniwala kayo sa mabuting balita na dala ng ating Panginoon. Balikan natin yung talk number 1 and talk number 2. Talk number 1, anong sabi doon? God's love. God's love. Pinakita doon ng sinabi kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon. Totoo? Di po ba? Sabi natin, mahal natin ang Panginoon. Yan, totoo, mahal natin ang Panginoon. Pero ang mas higit doon ay mas mahal tayo ng ating Panginoon. Akalain niyo ba bakit tayo pinagtsatsagaan ng ating Panginoon? Na kaya naman niyang bumuo ng panibagong nilalang na mas mabait, mabuti at hindi pasaway. Di po ba? Bakit nandito tayo? Patuloy tayo tinatawag at binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon na maging mabuti at makilala siya. Di po ba? Yan ang totoong pagmamahal ng ating Panginoon. Di po ba pwede naman napakagulo na lang mundo? Gunawin ko na lang kaya. Gumawa na lang ako ng panibago kagaya ng una. At lahat ng nakatira doon ito mabalik. Magagalang na lang ako. Pero hindi niya ginawa. Binigyan niya tayo ng pagkakataon para makilala siya at magbago. Kagaya mo namin mag-asawa, kagaya ni Brother Tony, hindi po perfect si Brother Tony. Marami rin po akong mga pagkukulang. No? Ako ay isa rin pasaway ng araw. Pero dahil mahal ako ng Diyos,
Binigyan niya ako ng pagkakataon na mabuhay at magkaroon ng isang magandang asawa at magkaroon ng pamilya. So sige, punta tayo dun sa kwento. Yan. Ikukwento ko ho kayo. Ikukwento ko ho sa inyo ang buhay namin ni Tita Rosel. Sige po, next. Next ay, of course, yan po ay picture nung kami po ay college. Kami po ay produkto ng PUP. Kami po ay, tawag dito ay scholar ng bayan. Kami ho ay nakapagtapos ng pag-aaral dahil sa tulong ninyo, dahil sa buwis ninyo. Kami po ay scholar ng bayan. Kung makikita niyo po, ako po yung nakaupo doon sa dulo. At nasa likod ko ay si Peter Rosel. Professor yata si Brother to. Hindi ko professor. Yan po ay time nung kami ay nagde-depend doon sa aming thesis. Nung kami ay college. So, ibig sabihin, ibubulgar ko na sa inyo, kami po ay college sweetheart. 7 years po kami magkasama ni Tita Rosel. Nakita ko siya nung kami ay nasa second year. Second year na kami, second sem. Nakita ko siya. Sino kaya yung mahaba ang buhok ngayon na pagkakaray-aray? Nakahaba ko kasi buhok na hanggang likod. Kaganda naman mo. Aray lang. Di namamansin. Teka, subugan mo tayong katarayan yan. Niligawan ko. Wala pang spark. Hashtag attention ko. Sabi ko, sino kaya? Niligawan ko ha. Aba, di ako sinasagot. Di ako pinapansin. Pakipon. Oo. Kasi hindi tsaga naman na dito ko ni si Brother Tony. Tsaga naman. And eventually, nakuha mo po ang kanyang matamis na after how many months yun, Mama? Hindi mo maalala. Sabihin ko, hindi naman niya maalala after 1 month. Pero hindi ko matagalo kung siya natoo. And eventually, kami na nga po yung naging sweetheart. Kami po yung nagbigay ng inspirasyon sa bawat isa. Kasi imagine, second year pa lang po yun. Malayo pa sa katotohanan. Hindi pa ho kami ka-graduate. And yun, inspirasyon ako sa kanya. And siya ay naging inspirasyon ko rin. At doon po ako nag-umpisa na mangarap sa buhay. Sabi ko, pagdating ng araw, hindi ako papaya na ang aking pamilya na uuuin ay walang sariling bahay na itinahan. Hindi ako papaya na ako'y buo ng isang pamilya na hindi malapit sa ating Panginoon. And indeed, nung kami po ay, when I was in 4th year college, and ano na po yun, internship ko na yun. Tawag doon, practicum. Ang tawag, practicumer. Very fortunate and salamat sa Panginoon na yung pinasukan ko ho, ay siyempre, accounting po kami. By the way, kami po ay BSA, Bachelor of Science and Accountancy ng PUP. So, ang pinasukan ko ay accounting firm, auditing firm. And yun po ay distant relative namin na mayroong accounting firm. So, inabsorb niyo po ko. Sabi niya, sige, ituloy mo na yan ngayong pagtatrabaho, so sweldohan kita at the same time, nag-aaral ka. O diba, napakabuti talaga ng Panginoon. Swerte siya sa akin, ano? Ayan. At alam niyo po, kahit kakapirabot lang ang sinisweldo ni Tito Tony, pinag-aaral yung sarili ko, kumuha ako ng bahay na huhulugan dyan sa Mabuhay City sa Paliparan. Alam ni Kuya... Jeyo. Jeyo po. Jeyo, oo. Alam niya kasi tatay niya po ay si Kuya Sam. May kasama po sa chapter yun. So nakakuha ako ng huhulugang bahay sa Mabuhay City. Kanis pa lang ako, nag-aaral pa lang ako. So talagang
gusto ko na kapag ako'y nagbuo ng pamilya ay meron talagang matutulungan. Eh, hindi nangyari po siya. And pinakasalan po ako ni Rosel. Siya po nagpakasal sa akin. Yeah, and noong 1998, kami po ay nagpakasal. At yan ang po yung itsura. Akala nyo pinagay ng suka, no? Akala nyo ay underage. 5 years old na po niyan. Sadyang baby face lang. At si Tita Rosel ay 24. 25 and 24. Wow, ilang years na kami graduate niya, naka 3 years na yata kami graduate before namin mag-decide na magpakasal. And then na po ang pinag-umpisahan at ang susunod na po niyan, siyempre, ayan na yung aming pamilya. Susunod na picture niya ay yung pamilya. Wow, wala ako, mali ako ng picture na nakuha. Graduate kami ng 1999. Just imagine, 99, CFC na kami. Napakabuti ng Panginoon, ano? Sabi ng Panginoon siguro ito si Tony, hindi ko bibigyan ng pagkakataon magloko. Kaya gagawin ko agad Locals for Christ. Ganyan ang plano ng Panginoon sa amin. And kung makikita ninyo, ang toto'y malalaki yung anak namin. I think itong year na to ay mga hindi ko na pumatanda. Pero matagal na siya. Kids for Christ activity po yan. 4 na yung anak namin. Parang magkakapatid lang. At parang nakalimutan pakainin yata ng brother Tony. Kaya lahat. No? Parang nakalimutan yata pakainin. Pero yan yung grasya ng Panginoon sa amin. And now, para ho naman sabihin yung hindi ko talaga pinabayaan, nagsaserve po kami sa community ng and ito na po kami ngayon. Latest po ito sa Capsur ng family conference sa Capsur. Ayan na po kami. Halos magkakasinlaki na lang po kami. At yung po yung bulso namin, si Luis. Mas matangkad pa sa natin niya. Kapatid, I don't know kung nasaan si Brother Tony and si Sister Rosel kung hindi niya nakita ang plan ng Panginoon sa amin. Salamat sa Focus for Christ. Salamat sa mga kapatid na naandyan sa aming paligid. Sa totoo lang, sila po ang mga inspirasyon namin. Kasi sino ba ang makakatayo o makapagbuo ng pamilya kung walang support system na kagaya ng community natin ito? Sila po ito. And next picture na yan ay ang most latest picture. Medyo iyayaman po sa inyo. Yan po yung biyahe namin sa Australia last August 15 and hanggang 27. Yan po yung masasabi ko, Lord, talagang napakabuti mo. Talagang ang ganda ng plano mo sa amin. And ang akin, ang masasabi ko lang, ang response ko lang, every time na tinatawag kami ng Panginoon, ang sagot lang namin, at your service, Lord. Ano yun? SM daw po. SM. Ngayon, eto na. Ipinakita ng Panginoon sa amin ang kabutihan niya. I'm sure, ipinakita rin sa inyo ng Panginoon ang kanyang pagmamahal at ang kabutihan. Now is our time to respond sa Kanya. And ano yung response na inaantay ng ating Panginoon? And ano yung response na appropriate sa Kanyang pagmamahal at kabutihan? And that is repentance. Now, ano ba yung mga pumipigil, ano ba yung 7
deadly sins that prevent us to receive the grace of the Lord. We are being tied so tight kung talagang nakakapit sa atin. Para ba isang talikala na nakatali sa atin para tayo hindi makalapit sa ating Panginoon. Kapatid, bitawan mo na yan. And hayaan natin ang Panginoon na dumalaw sa ating buhay. Ano po ba yun? Yan po yung lust, gluttony, greed, laziness, wrath, envy, and pride. Now, let us talk about lust. Ano po yung lust? Yan po yung pagnanasa. Hello? Alam niyo po ba na kapag ikaw ay tumingin sa isang tao na mayroong isang hindi magandang kahulugan, ikaw ay nagkakasala? That what we call lust. Mga kalalakihan, arrested po ako, lalaki rin po ako. Baka mahilig pa kayo kayo ay nakakita ng mga babae na maka-sexy at lalo na naka-spaghetti, hindi man lang naglagay ng balabal, iba na ang paningin sa kanya, hinuhubaran mo na siya. Kala ng mga babae, kayo rin. Pag kayo nakakita ng medyo talagang, wow, ang daming pandesal, masarap sa kape. That is lust. Kapatid, you are committing a sin. And next is gluttony. Sa akin, ang description ng aking may asawa dito. Sorry, ibubuking kita. Sa gluttony daw, matakaw. Ang sabi ko dito, sa gluttony, ang tingin kasi excess in eating and drinking. Ikukunin ko dito, yung mahilig tayo dito mga lalaki. Yung sobrang mag-inom. Kasama ko yun. Hello? Sobrang mag-inom. Meron pa po ba dito malakas uminom? Ay, salamat. Wala ko dito? Wala? Wala amin? Wala talaga. Bawal magsinungaling. Yung tipo, kapag uminom, kaya ko pa. Di nga, kaya ko pa talaga. Mamaya doon pa na. So yun po. And next is greed. Ang description mo dito sa Tagalog ni Mama, ang natin may bahay, gahaman. Yung tipo meron ka na, nangais ka pa ng sobra-sobra. Alam niyo po ba, ang bansang Pilipinas, ang resources nito ay sobra-sobra sa lahat ng tao na andito. Naniniwala po ba kayo na dapat tayong lahat ay bilyonaryo? Kung equally ay na-distribute sa bawat Pilipino. Totoo? Naniniwala kayo? Totoo po yun. Pero hindi nangyayari kasi marami ang gahaman. Sobra-sobra na ang pera nila, hindi na nga nila alam kung saan ilalagay, but they keep on asking more and more wealth. Na sana tayo ang nakikinabang doon. Sana pare-parehas tayo may coaching Lamborghini. Sana huwag kayo at Toyota na lang. Lahat sana meron tayong maayos na pagkakulit. But sad, hindi po yun yung nangyayari. And laziness, katamaran, ay, Brother Tony, kasalanan pala ang pagiging matamal. Oo, kasalanan po yun. Ang sabi ko dito, lack of effort. Tayo ay ginawa na kawangis ng ating Panginoon. Ibig sabihin ba ang Panginoon ay tamad? Hindi po. Kaya kung ikaw ay walang sigla sa iyong pamumuhay,
ini-invite mo ang buhay ng katamaran. Dapat ikaw kapatid, ang iyong pamumuhay ngayon ay maayos kung ikaw ay masipag. Pero aminin natin, maraming tao na kabaga ay mahala na papatak na grasya ngayong araw, hindi na ako gagalaw. Meron bang ganun? Meron bang ganun? Wala. Kailangan mong umalaw. Run! Run. Ano ibig sabihin ng run? Hindi po ito yung nasa bahay nating alaga. Run. Ibig sabihin. Hindi nila nag-gets. Palibasa pala yung spelling ito. Ano yung spelling yan? Ibig sabihin, sobrang galit. Yung to the point na ikaw ay nagtatanim ng galit at makikiganti sa iyong kapwa. Kapatid, that is a sin. Deadly sin. And next, envy. Ano yung envy? Ano yung envy? Ingitera. Ingit. Alam niyo po I don't know kung na-experience niyo po ito. Meron dalawang magkapatid, ikinasal. Yung panganay, kinasal last year. Yung bunso, after 2 years, kinasal. Magkapit-bahay. Pag may inakyat yung kanyang kapatid na bagong rep, si ate may bagong rep na inakyat yung bagong ganda. Bili rin tayo, hindi pwede, dapat pares tayo. Ang ganda ng kotse niyo. Next year, bili rin tayo ng kotse. Magkano bili ni ate? Okay naman yun, wala namang problema. Doon kaya ninyo. Paano kung hindi? Ibinabuhat mo sa utang yung sarili mo. No, lihin na tayo lumayo sa kapitbahay. Meron pa po bang utuso sa kapitbahay na yun? Nagkakainggitan? O kaya sa trabaho? Kaya ang mangyayari, sip-sip na lang para makuha yung attention ni boss. Kasi naiingit at promote yung katrabaho. Nangyayari po ba sa inyo yun? Oo daw. Affirmado nangyayari. And pride. Pride. Yung paglaba para puputilan. Hindi po ba? Pride. Ito po ang kauna-una na makakasira sa relasyon ng mag-asawa. True? Hello, Sir Christy. Totoo? Right? Sa halip na makapagpaputi ng labanan, yaan ay nakapaghihiwalay ng mag-asawa. Ikaw na nga may kasalanan, hindi mo man lang asawa. So, kasalanan ko talaga. Ano ka? Hindi mo kasalanan ha? Wala akong ginawa. Tama o tama? Kailan yung huling sinabi sa partner ninyo, I'm sorry? I'm sorry. Kailan yung huling sinabi? O, Sir Christy, nagsasabi pa ba kayo ng sorry sa mga partner ninyo? Galing mo kapatid. Continue. Tama mo yun. Matututo tayo na aminin na tayo may pagkukulang. At hindi yung lumalabas na para bang tayo may matapang. Ito sa tao. Tayo pa yung hindi! Lalaki ako! Hindi ako makihingi na. Sorry. Hindi mo ganun yun. So, natakit ko ba yung 7 deadly sin? Iyaan ang mga deadly sin na pumipigil sa'yo para maibigay sa'yo completely ang grasya ng Panginoon. Now, proceed. What is repentance? From the Greek word metanoia, change of mind. Change of direction.
Ito po ay hindi yung simple confession dun sa ating maling ginagawa. Ito po yung dropping all set of ideas and adapting new ones. Repentance affects the way we think, act, motive, truth, and thought and behavior. Ibig sabihin, nasaan yung aking quote ito? Yan. Sorry po, may coding ko ako. It means you are, next mama. When you are with Christ, you turn away from sin and evil wrongdoing. Complete change of direction. Ibig sabihin, kapatid, desisyon yun. Mag-desisyon ka ngayon. Kung alam mo na meron kang maling ginagawa, mag-desisyon ka na ngayon. Kung ikaw ay nang-cheat, sabihin mo ngayon, hindi ko na gagawin. Hello? Kung ikaw ay kumukuha ng bad paper sa opisina ninyo para pambaon ng anak mo, sabihin mo na ngayon, hindi ko na gagawin. May nakaka-relate? Kung ikaw ay nalilate sa pagpasok sa opisina, pero hindi mo pa rin 100% na sweldo, sabihin mo, hindi mo na gagawin. Mas maalam ka ng papasok. Hello? Nawawala yung microphone ko. Hindi, ako pala hindi nawawala. Inuulan na. Sige, tingnan natin. Baka mamaya, abot pa naman hanggang huli siguro to. And ang next point, ask for forgiveness and avail the sacrament of reconciliation. Kailan ba natin nagagawa yun? Paano tayo nagkakaroon ng reconciliation? Hello? Paano? Confession. Ha? True confession. True confession lang. Sabi ni Kuya Roger na buka. Kuya Roger, chapter 8 niya dito. Yeah. True confession ngayon. Kailan po kayo huling nag-confess nung ikinasal kami? Service team, kailan huling nag-confess? Tingnan mo ang TV. Baka humuli ko. Kapatid, alam mo ba, araw-araw tayo inaantay ng ating Panginoon para ilihin ang kanyang kapatawaran. Ano palang kailangan sound yan? Hello? May echo? Yan. Yan. Hello? Sound. Confession. Medyo yan. Konti pa. Yan, konti. Yan. Kapatid, mabibigay at maligagawan lang sa atin, hindi po ako accepted doon, ang tunay na kapatawaran sa ating mga pagkakamali through confession lang. Kami ho, ni Tita Rosel, very fortunate kasi ho, nung nag-discern po kami ng faith anniversary ng CFC Cavite, kinakailangan po na maging malinis ang aming kalooban. And ang galing ni Brother Ned, Brother, ang galing ni Father Ned, sabi sa amin, "Hoy, kayo mga AGT, bago tayo mag-recollection, kailangan magkaroon kayo ng confession." Oh, sarap. At alam niyo po ang pakiramdam? Ay masarap ang luwag-luwag ng pakiramdam at kapag ikaw ay nakikipag-usap at nagdadasal sa ating Panginoon,
kasalanan ay naandyan ang nananatilit, hindi mo mabitaw-bitawan at hindi mo maibigay o tawag ito, maisuko sa ating Panginoon. Kapag ikaw ay nagdarasal, para bang ang layo-layo na hindi mo alam kung nasaan ka. Di mo ba? So, kapatid, magkaroon po kayo ng confession. And next, ano yun? Di yan, Mama. Breaking away from running our own lives. Let God steer our lives. Let God be God. Nawala. Iba yan, Mama. Yun yung full surrender. Full surrender. Di yan. Balik. 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 Balik pa. Ano wala na? O makakagalit. Yung may picture ng yan. Full surrender. Yan po yung sekreto namin ni Tita Rosel. We fully surrender our lives to Jesus. Lalo na po si Tito Tony. Sabi ko, Lord, ang bata ko pa, 25 years old, nangarap na magkaroon ng pamilya. Uli lang lubos na luwag nun. And hindi ko alam talaga kung paano magpamilya. Thank you, Lord, na mayroong community. And thank you, Lord, na nakita ko siya agad. Nakilala ko siya. And I completely surrender to Him. Lord, Ikaw po humawak ng manibela ng buhay ko, ng pamilya namin. Kasi kapag ako, baka hindi diretso ang takbo. Baka kumanan, baka kumaliwa, and eventually, patis na rin. I put my trust in the Lord, and I totally surrender everything to Him. Kung makikita niyo kanina, yung isang pamilya na para bang isang buwang hindi pinakain, nangangayari. Pero now, ang masasabi ko lang, Lord, salamat na para bang ako ay nakakain na yata na medyo maayos-ayos. Hindi na po yung pisikal na itsura ang ipinagpapasalamat ko. Salamat sa Diyos na nagkaroon kami ng ganitong pamilya na kung makikita mo yung last picture, lahat kami ay nagsiserve sa ating Panginoon. Meaning, yung mga anak namin ay nagabayan ng komunidad at na-in-love kay Lord. Yun po yung dapat na gawin natin responsibility. Ako tatalakayin niya sa top number 6. Napakaganda niya. Abangan ninyo. Top number 6. Hindi ko ipipreempt. Pero yaan ang kauna-unahan na dapat na responsibilidad natin. Hayaan natin ma-in-love ang ating mga anak sa ating Panginoon. And yung aming pong panganay, siya po ay SFC na ngayon. Siya po ay kasama din ng core group ng SFC. Sabihin, leader na rin po ng SFC. Graduate na rin po siya. Yung pangalawa, graduate na rin po siya and SFC na rin po. Yung pangatlo na nasa Australia, nag-aaral pa po. Yun ang pahirap sa amin. Hindi, joke lang. Rush na po ito. Yan po, so, YFC na po yan. Breaking away from running our own lives, let God steer our life, and let God be God. Huwag na natin bigyan ng chance si Satanas na siya pa maghawak ng manibela ng buhay natin. I'm telling you, dadalhin kayo ng Panginoon kung saan kayo dapat at nararapat. Amen?
Repentance means when you are with Christ, you turn away from sin, evil, and wrongdoing. Kung ikaw ay nasa Panginoong Jesucristo na, dapat be mindful na ikaw ay nakakumit ng kasalanan. Ay Lord, nagkamali po ako ngayon. Nasabihan ko ng mali ang asawa ko, sorry po, natawad. Dapat ganun. At alam, nagkakamali ka, hingi agad ng tawad sa ating Panginoon. Lalo na sa tao nasa kanto. Hindi yung para bang normal na lang, para bang binenta ko ng buhay mo, sana hindi ganun. At hindi lalo na ang buhay mo ay dalawa. Kapag nandito ka sa loob ng tahanan ninyo, napakabait mo. Kapag nakalabas ka ng ibang lugar, ay napakasalbahe mo. Sa couples for Christ, dapat, ang mga kapatid na yan, isa lang ang buhay niya, hindi ba? Hindi kayo namumuhay ng dalawa. Walang double life sa couples for Christ, di ba? Totoo? Talaga? Yes, totoo po yun. Kung ano ang itsura nila dito, gano'n din ang itsura nila sa labas. Talaga? Yes, totoo po yun. Ibig sabihin, yun ang karakter na hinahanap ng Panginoon. Totoo, tao. Amen? Walang lukewarm, walang malamig. Kung mainit, mainit. Kung malamig, walang yun. Ganun yun. Ask God for forgiveness and obey the sacrament of reconciliation. Yan, sinabi ko na kanina. Repentance at ngayon, repentance means surrendering to Jesus as the Lord of our life. So ano po ba yung two characteristic of authentic repentance? Dalawa yan. Nato ka na? Yan. Honesty. Ano yung honesty? Ano po yun? Admit our sin. Yan. Unang-una dapat tanggapin mo na makasalanan ka. Ito po yung dialogue ng tatay ko ng araw. Tay, matawad ko. Nasa langit ka na. Alam ko mabuting tao ka. Huwag niyo ako pamaluin. Sabi niya. Pag sinasabi ko ng nanay ko, Tay, simba na tayo. Bakit naman ako magsisimba? Wala naman akong pinakaparang tao. Lumunod lang ako sa kanto ng bahay. Ayos na yun. Ito naman siguro yun. Tama mo ba yun? Ibig sabihin, siya, hindi siya honest. Hindi siya honest na meron siyang pagkukulang. Kasi ang sabi, dapat ang tamang lugar ng pananalangin sa ating Panginoon at obligasyon natin ay saan? Sa simbahan. Obligasyon po natin. Meron tayong daily prayer at ating personal prayer. Pwede po yun sa ating kanya-kanyang tahanan. But, and every Sunday, dapat ikaw ay nasaan? Sinong kasama mo? Sino? Pamilya. Tama po yun. Honesty, admit you are a sinner, unang-una. And next is humility. Admit that we are weak and need help. Kababaan loob. Kapatid, hindi may ibigay sa iyo ang kapatawaran kung hindi ka humihingi ng tawad. Kapag humihingi ka ng tawad, ibig sabihin, ibinababa mo iyong sarili sa pinakamababa para magawaran ka ng tunay na kapatawaran. Tama? Sa mag-asawa, bibigay mo ba ang kapatawaran sa asawa ko, hindi ko naman nararamdaman ng
Tama po ba? Okay. Next. Repentance requires faith. Ito na yung pangalawang bahagi. Ano yung faith? Pananampalataya. So what is faith? Faith is the realization of what is hoped for and evidence of things not seen. Faith is not just feeling or wishful thinking. Faith is man's response to God, who reveals Himself and gives Himself to man. At the same time, bringing man a super abundant light that he searches for the ultimate meaning in life. Faith is a gift from God. Sabi ho, grace from God and can't be acquired by our own. It is a pure gift from the Lord. Yan po ay grasya ng ating Panginoon. Kung hindi ko po ibinigay yung faith, yung pagtitiwala sa ating Panginoon, yung Panginoon na kilala ko, wala po Tony na nakatayo dito sa harap ninyo. I put my faith in the Lord. Kasama yung pagbibigay niya at pagbubuo ng pamilya. Believe that Jesus is our Savior, personal Savior. Anong ibig sabihin? Personal Savior. No one can decide for us. Ikaw yun ang magdidesisyon sa sarili mo. It is an individual act and we need to act now. Bakit? Bakit ngayon na? Brother Tony, bakit ngayon na? Eh bakit nga ba hindi ngayon? Sigurado ka bang magigising ka pa bukas? Alam niyo po ba ang paggising sa umaga ay hindi automatic? Kung pwede, masarap ang tulog mo ngayong gabi, mamaya patuloyin niyo. Masarap ang pagtulog ninyo at bukas ay hindi ko na alam. Eh ngayon lang, andito na kayo tinawag na kayo, ibig sabihin, ngayon ka na mag-desisyon. At hindi pwede ka mag-desisyon kay Sister, bakit ang pangalan na Kuya? Ganda naman ang idol mo ito. Si Brother Gab, batang-batang pa ito. And si Sister Kim, hindi pwede ang mag-desisyon para kay Sister Kim eh si Brother Gab. Individual yun. By the way, ilang taon na po kayo? 24 and 25. Okay, perfect! Sino 25? Ay, perfect! Parang bata, no? Magandang lalaki, magandang babae. Parehas! Ibig sabihin, ilang taon na po kayo kasal? 1 year and mahigit. Hindi pa huli ang lahat. Salamat sa Diyos na tumulong kayo. Ibig sabihin, kapatid, ikaw ang magdesisyon sa sarili mo. At ikaw din, Sister Kim, ang magdesisyon sa sarili mo. And I'm sure, nakapag-desisyon na kayo talaga na magiging bahagi kayo ng Couples for Christ at magiging alagad ng Panginoon. Amen? Thank you, Lord. Tapos na itong no one can decide for us. It is an individual act and we need to act now. He is now standing outside the door of our heart. Knocking. The next is yours. Sabi niya, Kim, nakita tinatawag. Papasukin mo na ako. Gusto ko maglayo sa buhay. Now it's up to you to open the door of your life to enter the door. Yung po
tinatawagan sa atin ng Panginoon. Ngayon, the challenge is yours. You decide. Gusto niyo pang gumising bukas? Siyempre naman. Baka namang hindi. Si Brother Tony ko ang pinagtatatanong. And sabi ko, repentance and faith are inseparable. Magkasama yun. Hindi mo siya pwedeng paghiwalayin sapagkat kung ikaw ay naniniwala sa grasya ng Panginoon, kinakailangan yung iyong paghingi ng kapatawaran ay naniniwala ka na igagawad sa iyo ang grasya na iyong hinihingi. Kagaya ng paniniwala ko sa ating Panginoon, nung ako ay nag-aaral pa, sabi ko lang sa Kanya, Lord, gusto ko makatapos ng pag-aral, gusto ko magkaroon ng maayos na pamilya, ikaw na ang bahala sa akin. Ang ginawa ko lang po noon, habang ako po ay nag-aaral, habang ako ay nagtatrabaho, miyembro din po ako ng choir sa San Juan. Ibig sabihin ko, talagang sabi ko, Lord, huli ng lubos na ako. Wala akong ibang tatawagan kundi ikaw lang. Ikaw na po ang bahala sa buhay. And napakabuti nga ng Panginoon nangyari yung aking inihingi sa Kanya. At tiwala mo ako sa Kanya. Hindi niya po ako binigo. Hindi niya ako binigo. At ayan na nga po yung produkto. Hindi po ba? Sino pa po ba ang sasabi, hindi ako blessed to have them in my life? Now, let us talk about the consequence of repentance and faith. One, promise of forgiveness and eternal life. Kapag humingi ka, ipagkakaloob sa iyo ang totoo kapatawaran. Mag-aang buhay na para bang elbow to elbow kayo ng Panginoon, na para bang kapag ikaw ay naglalakad, kasama mo siya palagi at nagpapaalala sa iyo na, hoy, brother, Pong, hello, Pong, mahal kita. Parang mali yung ginawa mo, sasapukin mo na kita. Joke lang. Andun siya, palagi mo siyang kasama sa buhay mo. Ganon ang relasyon natin sa ating Panginoon once we receive the true forgiveness from our God. Magaan ang buhay. Taas mo ka palagi kasi nakapit mo ang Panginoon. And next is freedom from fear of death. Kamatayan naman, sa totoo lang po kapatid, hindi po ako natatakot na kunin ako ng Panginoon. Bakit? Doon natin matatagpuan ang tunay na grasya ng Panginoon. Temporary lang tayo dito. Ibig sabihin, ang nakakatakot ay kung hindi mo napaghandaan ang judgment day mo. Doon ka matatakot, hindi ka ready. Pero kung elbow to elbow mo na nga ang Panginoon eh. Best friend na nga kayo eh. Ibig sabihin, anytime, ready ka. Hindi ka matatakot. Kasi ang ultimate destination natin ay saan? Sa langit. Hindi ka na magkakasakit doon. Walang utang doon at walang bumbay na nagkakabol sa utang mo. Mayaman ka ron. Pantay-pantay. Kasi andun ang ating naman. Ito ay preparation lang natin. Itong mundong itong ginagawa is just a
a place for us to be prepared sa final destination natin. That's why freedom from fear of death ay matatanggap natin. Hindi ka natatakot ng mga tao. And next is, dalawa lang pala yun. Sabi, the call noong 2,000 years ago ay the same call o panawagan na ibinibigay sa atin ngayon. Just imagine kung gaano tayo mahal ng ating Panginoon. Pinagtyaga na ang mankind na pwede nga naman talagang burahin na lang eh. Pero hindi niya ginawa. Makasunod yan. And then, same call na ginagawa at inapanawagan sa inyo ngayon. And now, the challenge, accepted na ba? Challenge accepted? Hello? Challenge accepted na daw po, Lord. Experience the peace, joy, and power of the Lord in our lives. Ako po, kami ni Tita Rosel, and the whole family, sabi ko, ito yung masarap na buhay. May kapanatagan ng kaisipan. Di po ba? Yun di po ba, ang hirap na mabuhay ata o yung sa araw-araw ng buhay may hindi mo alam. Para bang, at hindi ka walang tawag to. Aligaga, walang kapanatagan ng isipan dahil sa napakaraming kabulas-bugan na pinagagawa. As we respond positively, God promises us salvation from sin, forgiveness and reconciliation, eternal life, and the power of the Holy Spirit of our lives. Eh bakit tapos na? Ang bilis naman. Sabi ko dito bilang conclusion, Jesus sounded the call to repentance and faith 2,000 years ago. It is the same, gaya ng kanilang call to us today. We are called to turn away from sin and to accept Jesus as Lord. Like the Blessed Virgin Mary, na kanyang birthday ngayon, let us have complete faith in God and say, let it be done to me according to your word. Now, si Mama Mary, may sabihan ni Gabriel na siya ay magdadalawang tao. Wala naman sinabi, hindi naman sinabi ni Mama Mary na, paano magdadalawang tao? Ikadalawan ako. Pero sabi niya, let it be done to me according to your word. As we respond positively, God promises us salvation from sin, forgiveness and reconciliation, eternal life, and the power of the Holy Spirit for our lives. Mga kapatid, ang community, ang CLP is not a guarantee na mapupunta sa atin. Yung mga taong yan na nasa inyong paligid at nagtsatsaga mag-follow up sa inyo ay instrumento lang. Nasa mga kamay ninyo kung kailan ay kung paano kayo makakarating sa lahat. Lahat ng teaching ibibigay sa inyo, lahat ng paalala ay sasabihin sa inyo. Pero the decision is always yours. Kaya ka po bahala. Basta bahala kayo. Jesus and Peter were the victory. Ang masasabi lang namin,
Masarap mabuhay na mayroong Diyos na kasama. Proven and tested sa aming mag-asawa. Wala akong magulang, wala akong mapagsumbungan, wala akong mapagsulian ng asawa. Kasi patay na rin yung magulang niya, hindi ko na maisuli. Kaya sasabihin ko na lang kay Lord, Lord, hindi ko na maisuli. Bahala ka na, hindi joke lang. Lord, ikaw ang nagkaloob sa akin ng pamilyang ito. Ikaw ang mag-aayos kung meron kaming problema. Your will be done on us, Lord. And we are very much excited kung ano ba ang plano para sa atin. So let me close this session through a short prayer. Pag-pray ko lang po. So just relax po lang po kayo and close your eyes and hayaan po natin kung paano kayo makausapin ng Panginoon sa pagkakataon. In the name of the Father, the Son, Holy Spirit. Amen. Father in heaven, we thank you, Lord. Maraming salamat sa inyong pagmamahal na walang sawang ibinubuhos at ipinararamdam sa aming lahat. Alam namin na marami kang pag-uulang sa inyo sa aming buhay na ito. Pero ewan ko ba kung bakit patuloy mo pa rin kami tinatawag at pinipilit na mailapit sa lupa. Salamat sa pagmamahal mo sa amin. And now, ito na yung pagkakataon para totally mag-surrender namin ang aming buhay sa iyo. We completely surrender our life to you, O Lord. Ikaw po ang humawak ng manibelan ng aming buhay, Panginoon. Simula sa araw na ito, lahat ng aming pagkakamali ay aming tatalikdan, Panginoon. Magsusumikap kami maging isang mabuting tao at mabuting anak mo, Panginoon. Pero Lord, mag-ihap. Sa rami ng tao, sa rami ng mga temptation sa aming paligid, kailangan ka namin. Ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, kailangan namin. Gabayan mo po kami sa aming buhay nito, Panginoon. At huwag ito hayaan na minsan pa kami ay malayo sa buhay. Alam namin, ang iyong plano sa bawat isa sa amin ay mabuti. Kaya excited po kami na maganap sa amin. Kaya manahan ka sa bawat puso namin, Panginoon. Huwag mo kami iniwan, huwag mo kami bibitawan. At kung may pagkakataon na kami nagkakamali, kalabitin mo kami, Panginoon. Ipaalala mo sa amin kung gaano mo kami. All these we ask and pray in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. May God be praised for. Thank you, Lord. Thank you po, Brother Tony, sa